Welcome sa Tagalog Movie Recap here. Para ito sa mga tamad manood ng mahabang movie. Kaya umpisahan na, set back and relax. Sa simula ng pelikula, nakikita natin ang isang lalaking nagngangalang Dalton Russell. Direkta siyang tumitingin sa kamera at kinakausap ang manonood. Sinasabi ni Dalton sa atin na ginawa niya ang perpektong pagnanakaw sa bangko sa Wall Street. Simple lang siyang lumabas sa harapang pinto at hindi kailanman nahuli. Ang tanging tanong na natitira para sa lahat ay paano niya ito nagawa? Misteryosong ngumiti si Dalton. Alam niya ang sagot. Pero ibubunyak lang niya ito sa huli. Pagkaraan ipinapakita sa atin si Dalton at ang kanyang grupo na dumarating sa Manhattan Trust Bank. Nakabalat kayo sila bilang mga pintor. Isang abong van na may logo ng kumpanya ng pagpipintura ang huminto sa service entrance. 4 na lalaki na naka-work overalls ang bumaba. May dala silang mga timba ng pintura at mga kagamitan. Hindi sila pinapansin ng seguridad. Mga ordinaryong manggagawa lang, walang kahina-hinala. Si Dalton ang unang pumasok sa bangko. Mabilis niyang sinusuri ang sitwasyon at pinapatay ang mga security camera gamit ang isang flashlight. Ang kanyang mga kasamahan ay kumikilos ng perpektong sabay-sabay. Sa loob ng ilang segundo, nagawa nilang ikandado ang lahat ng pinto ng bangko. Humugot sila ng mga armas mula sa kanilang mga bag at inutusan ang lahat na humiga sa sahig. Nagsimula ang kaguluhan, sigawan, iyakan, pero kontrolado ng mga magnanakaw ang sitwasyon. Sa labas, may isang pulis na nakapansin ng usok mula sa mga smoke grenade na nagmumula sa gusali. Huminto siya at lumapit. Biglang lumitaw si Dalton sa pinto mula sa loob. Sinabi niya sa pulis na may mga bihag siya, maraming bihag, at papatayin niya sila isa-isa kung lalapit pa ang mga pulis sa gusali. Sadya siyang nagsalita na may Arabic na punto para lituhin ang pulis. Umatras ang pulis at agad na tumawag ng backup. Sa loob ng ilang minuto, isang dagsa ng mga sasakyang pulis na may kumikislap ng ilaw ang rumaragasa papunta sa bangko. Ang kalye ay isinara sa magkabilang direksyon. Kasabay nito sa kabilang panig ng lungsod nalaman ng may-ari ng Manhattan Trust Bank na si Arthur Case ang tungkol sa pagkuha. Sinabi sa kanya kung aling sangay ng kanyang bangko ang napunta sa kamay ng mga kriminal. Ang balitang ito ay lubhang nagpaligalig kay Case. Malinaw na may inaalala siyang higit pa kaysa sa pera sa vault. Hinablot ng matandang lalaki ang kanyang telepono at tumawag sa isang makapangyarihang fixer na nagngangalang Madeleine White. Si Madeleine White ay isang babaeng naglutas ng mga masesilang problema para sa mayayaman at makapangyarihan. Siya ay kumikilos sa mga anino, walang opisyal na mga titulo, walang mga business card, mga koneksyon at kakayahan lang. Hiningi ni Case sa kanya na humanap ng paraan para maprotektahan ang mahahalagang pamana ng pamilya na nakaimbak sa kanyang personal na safe deposit box sa bangko. Nakinig si Madeleine at nagtakda ng isang kondisyon kung magpasya si Case na sabihin sa kanya kung ano ang nasa loob ng kahon. Pero magsisinungaling sa kanya, ang kanilang kasunduan ay agad nawawakasan. Hindi niya pinahihintulutan ng mga kasinungalingan. Tahimik si Case sa loob ng ilang segundo. Hindi siya nagsisinungaling pero hindi rin niya sinasabi ang totoo. Gusto lang niyang manatiling nasa loob ang lihim na laman ng kahon sa anumang halaga. Sumunod nakilala natin ang 2 pang mahahalagang tauhan sa kwentong ito, sina Detective Keith Frazier at Bill Mitchell mula sa Hostage Negotiation Unit. Si Frazier ay isang veteranong negosyador. Nakahawak na siya ng 12 na katulad na operasyon. Si Mitchell ang kanyang tapat na partner. Magkasama, bumubuo sila ng isang mahusay na koponan. Nagmamadaling pumunta ang mga detective sa bangko sakay ng sasakyang pulis na may kumikislap na ilaw. Dumating sila sa lugar at pumasok sa isa sa mga command van. Si Captain Darius na kumukontrol sa sitwasyon sa labas ay binigyan sila ng ulat. Hindi maganda ang balita. Walang nakakaalam ng eksakto kung ilan ang mga suspek sa loob ng bangko. Hindi rin alam ang bilang ng mga bihag. Patay ang mga kamera. Walang komunikasyon sa mga magnanakaw. Samantala sa loob ng bangko, hinati ng mga magnanakaw ang mga bihag sa 2 grupo. Ang mga empleyado ng bangko ay napunta sa isang grupo. Ang mga customer sa isa pa. Metodikong umikot si Dalton at inutusan ng lahat na ibigay ang mga susi, mga cellphone at anumang iba pang mga kagamitang pangkomunikasyon. Sinabi ng isang empleyado ng bangko na iniwan niya ang kanyang telepono sa bahay. Matamang tumitig si Dalton sa kanya. Hindi siya naniwala kahit isang salita. Hinanap ng mga magnanakaw ang opisina ng empleyadong ito at natagpuan ang kanyang telepono sa loob ng drawer ng mesa. Bumalik si Dalton sa lalaki. Walang salita. Brutal niya itong binugbog mismo sa harap ng ibang mga bihag. Isa itong aral para sa lahat. Huwag magsinungaling, huwag lumaban, huwag subukang maging tuso.
Matapos ang pagpapakitang ito, isa pang lalaki ang dali-daling ibinigay kay Dalton ang kanyang mga susi na sinusubukan niyang itago. Kalaunan, muling inayos ni Dalton ang mga bihag. Nagbigay siya ng kakaibang utos. Lahat ay kailangang maghubad hanggang sa kanilang underwear. Pagkatapos binibigyan sila ng magkakaparehong kasuotan at mga maskara, eksaktong tulad ng mga magnanakaw mismo. Abong jumpsuits, itim na mga maskara, puting mga guwantes. Sa loob ng ilang minuto, imposibleng makilala ang mga kriminal mula sa mga biktima. Lahat ay mukhang eksaktong pareho. Biglang isang matandang lalaki, isa sa mga empleyado ng bangko, ay nagsimulang makaramdam ng masama. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at sinabi sa mga magnanakaw na mayroon siyang malubhang kondisyon sa puso. Kailangan niya ng gamot. Sinuri ni Dalton ang sitwasyon at gumawa ng desisyon. Pinalaya niya ang matandang lalaki. Binuksan ng mga magnanakaw ang pinto at itinulak siya palabas. Sa labas, agad na hinawakan ng mga pulis ang matandang lalaki at sinimulang tanungin siya. Iniisip ng lalaki na may 4 na kriminal sa bangko. Hindi siya sigurado. Lahat ay may suot na mga maskara. Naghatid din siya ng babala mula sa mga magnanakaw. Hindi dapat lumapit ang mga pulis sa gusali ng bangko. Kung hindi, magkakaroon ng 2 patay na katawan. Hindi nagbibiro si Dalton. Sa loob ng bangko, sinuri ng grupo ng mga magnanakaw ang mga natitirang bihag. Naglakad sila sa pangunahing bulwagan, lampas sa vault at mga safe deposit box. Sa wakas, huminto sila sa isang storage room sa likod ng vault. Sinipat ni Dalton ang silid at tumango sa kanyang mga tao. Ito ang lugar na kailangan nila. Dito sila magtatrabaho. Makalipas ang ilang oras, nakita natin ang mga magnanakaw na binabasag ang sahig sa storage room. Gumagamit sila ng mga jackhammer at iba pang mga kagamitan. Ang ingay ay nakakabingi. Ang mga bihag sa pangunahing bulwagan ay napapapitlag sa bawat hampas. Ano ang ginagawa nila? Naghuhukay ng lagusan ng pagtakas o bahagi ba ito ng mas masalimuot na plano? Sa labas, sinabi ni Captain Darius kina Frazier at Mitchell ang tungkol sa lalaking pinalaya ng mga magnanakaw. Sinabi rin niya sa mga detective na naghihintay siya ng security camera footage mula sa bangko. Footage mula noong nagsimula ang pagnanakaw. Bukod pa rito, lahat ng tawag sa telepono mula sa bangko ay inilipat sa police command post. Ngayon ang bola ay nasa korte ni Frazier. Dapat siyang magpasya kung paano magpatuloy, iniisip ng detective. Naniniwala siya na hindi pa oras para tawagan ang mga magnanakaw. Gusto niyang makita kung ano ang susunod nilang galaw. Bigyan sila ng oras. Obserbahan kung paano sila kumilos. Habang naghihintay sila, nakita ni Mitchell ang van ng magnanakaw sa kalapit na kalye. Kinuha na nito ng forensics ng mga fingerprint. Kahit na malamang na ninakaw ang sasakyan at ang mga marka, ay hindi hahantong kahit saan. Nang sa wakas ay nagpasya si Frazier na tawagan ng bangko. May hindi inaasahang nangyari. Si Dalton ay sadyang hindi sumasagot. Tumutunog ang telepono, walang tugon. Pinaglalaruan sila ng magnanakaw. Ipinapakita kung sino ang may control dito. Ang security camera footage ay hindi rin nagbibigay ng anumang impormasyon. Lahat ng camera ay pinatay sa unang mga segundo ng pagkuha. Samantala, binisita ni Madeleine White ang alkalde ng New York. Humingi siya sa kanya ng napakalaking pabor. Sinabi ni Madeleine na minomonitor niya ang sitwasyon ng bangko para sa kanyang kliyente. Gusto niyang pumasok sa loob kasama ang mga pulis para gawin ang kanyang trabaho. Umiling ang alkalde. Imposible, masyadong mapanganib, laban sa lahat ng protokol. Pero nagpilit si Madeleine. Ipinaalala niya sa alkalde ang ilang mga pabor na ginawa niya para sa kanya noon. Ang mga lihim na itinatago niya. Nakuha ng alkalde ang pahiwatig. Nag-aatubili siyang pumayag na gawin ang pabor na ito para sa kanya. Nakakuha si Madeleine ng special na clearance para ma-access ang operasyon. Samantala, pinalaya ng mga magnanakaw ang isa pang bihag. Sa pagkakataong ito, may nakadikit na tala sa kanya para sa mga pulis. Nakita ng mga opisyal na siya ay isang lalaking may anyong silanganin na pagkamalan nila siyang Arab na terorista at tinrato siya ng medyo marahas. Inihagis nila siya sa lupa. Nilagyan ng posas, sinigawan siya. Doon lamang nila napagtanto ang kanilang pagkakamali. Kalaunan, tinanong ng mga detective ang lalaking ito sa isang kalapit na diner. Ang pangalan niya ay Vikram. Kinumpirma niya na may 4 na kriminal. Iniulat din niya na may 20 hanggang 30 na bihag sa bangko. Lahat ay buhay. Sa ngayon marahas ang pagtrato ng mga magnanakaw sa kanila. Binasa ng mga pulis ang mga hinihingi na ipinadala kasama ng tala at ng bihag. Gusto ng mga magnanakaw ng 2 boss na may tinted na mga bintana at isang airliner na maihatid pagsapit ng alas 9 ng gabi. Kung hindi matutupad ng mga pulis ang mga hinihingi sa oras, sisimulan ng mga magnanakaw ang pagpatay sa mga bihag. Isa bawat oras. Bukod pa rito, ang bangko ay sinasabing may nakalagay na mga plastic explosive.
Pinag-aaralan ni Frazier ang mga hinihingi. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na hanggat hindi sila direktang nakakausap ang leader ng mga magnanakaw, wala silang makukuha. Kailangan nilang magtatag ng kontak, maunawaan kung sino ang kanilang kinakaharap, alamin ang tunay na mga motibo ng mga taong ito. Ang karaniwang mga hinihingi, ang bus at isang eroplano, ay mukhang masyadong pangkaraniwan. May mali rito. Biglang dinala si Arthur Case sa command van, nais tumulong ng may-ari ng bangko. Nagulat ang mga pulis nang sabihin niyang maaari siyang mag-ayos ng eroplano para sa mga magnanakaw. Personal, gamit ang sarili niyang pera. Ito ay isang kakaibang alok. Bakit tutulungan ng isang may-ari ng bangko ang mga magnanakaw na makatakas? Napagtanto ng mga pulis na may itinatago siya. Nais manatili ni Case at bantayan ang sitwasyon. Pero siya ay inihatid palabas ng van. Hindi siya pulis. Hindi siya maaaring nasa command center. Umalis ang matandang lalaki ng may pag-atubili. Malinaw na nag-aalala siya, higit pa kaysa sa dapat na pag-alala ng isang ordinaryong may-ari ng bangko sa ganitong sitwasyon. Kalaunan, humingi ang mga magnanakaw ng pagkain para sa mga bihag. Nagbibigay ito sa mga pulis ng pagkakataon na magpadala ng listening device sa loob ng bangko. Pinili nila ang pizza, malalaking kahon, maraming keso. Magtitipon ang mga tao sa paligid ng pagkain at mag-uusap. Isang perpektong pagkakataon para makinig ng palihim sa mga plano ng magnanakaw. Iminumungkahi ng opisyal na namamahala sa technical na suporta na gumamit si Frazier ng digital recorder na nakabalat kayo bilang panulat. Ang maliit na aparato ay kayang mag-record ng hanggang 30 minuto ng material. Ito ay inilagay sa isa sa mga kahon ng pizza. Ipinadala ang order sa bangko. Samantala, sa loob ng bangko, ang isa sa mga bihag ay nagiging palaban. Tumanggi siyang sumunod sa mga utos at sinusubukang lumaban. Nagpasya ang mga magnanakaw na paalalahanan siya kung sino ang namumuno. Hinaablot nila siya at kinaladkad sa mga silid na may mga bihag. Nakikita ng lahat ang nangyayari. Pagkatapos ay dinala nila siya sa storage room. Isang putok ng baril ang narinig mula roon. Nataranta ang mga bihag. Sa wakas ay dumating ang order ng pizza sa bangko. Sinuri ng mga magnanakaw ang mga kahon pero hindi nakita ang bog. Masyado itong mahusay na nakatago. Kalaunan, binuksan ng mga pulis ang recording device at nakarinig ng mga boses. Pero may problema. Ang mga magnanakaw ay nagsasalita ng ilang banyagang wika. Tunog Ruso pero hindi eksepekto. Tinanong ng mga detective ang mga pinalayang bihag. Tinanong kung may narinig silang anumang Ruso habang sila ay nasa loob. Walang nakakasiguro. Lahat ay masyadong takot para bigyang pansin ang mga ganitong detalye. Sa loob ng bangko, inililipat ng mga magnanakaw ang mga bihag mula sa isang silid papunta sa isa pa. Palagi nilang pinagpapalit-palit ang mga tao, pinapalit ang kanilang mga posisyon. Bahagi ito ng plano. Isa sa mga magnanakaw ang nag-alis ng kanyang maskara at jumpsuit. Nagkunwari siyang bihag at umupo kasama ng iba sa unang silid. Ngayon, kahit ang mga bihag mismo ay hindi alam kung sino sa kanila ang tunay. Ang mga detective, samantala, ay sinusubukang tukuyin kung anong wika ang sinasalita ng mga magnanakaw. Nakahanap sila ng pulis na may dugong Ruso. Nakinig siya sa recording at tumiling. Hindi ito Ruso. May pagkakahawig pero tiyak na iba. Maaring Ukrainian, Polish, Serbian. May ideya si Frazier. Nagpasya siyang patugtugin ang recording sa pamamagitan ng loudspeaker. Baka may isang tao sa hanay ng mga nanonood sa kalye ang makakilala ng wika. Ang New York ay isang lungsod ng mga imigrante. Mga tao mula sa buong mundo ay nakatira rito. Isang construction worker mula sa hanay ang lumapit at nagsabing ito ay Albanian. Nakilala niya ito dahil doon ipinanganak ang kanyang dating asawa. Agad na tinawagan ng mga pulis ang babaeng ito at hiniling na pumunta siya. Pumayag siya pero kapalit ng pagtulong sa mga pulis, hiniling niyang ipawalang bisa ang kanyang mga parking ticket. Napapikit si Frazier pero pumayag. Dumating ang babae at nakinig sa recording. Nagsimula siyang tumawa. Nalilito ang mga pulis. Ano ang nakakatawa? Ipinaliwanag ng babae. Ito ay boses ng dating komunistang pangulo ng Albania, si Enver Hoxha, isang lumang recording ng kanyang talumpati. Pinatugtog lang ito ng mga magnanakaw para lituhin ang mga pulis. Napagtanto ng mga detective na nalinlang sila. Natuklasan ng mga magnanakaw ang plano ng bog at pinakain sila ng isang walang silbing recording. Mas matalino si Dalton kaysa sa inaakala nila. Inaabangan niya ang kanilang mga galaw. Binabago nito ang laro. Maya-maya pa, nakita natin kung ano ang nangyayari sa loob ng bangko. Pumasok si Dalton sa vault kung saan may isang batang nakaupo at naglalaro ng video game.
Sinabi ng bata na ang asastig ni Dalton dahil ngayon ay mayaman na siya. Kalaunan kasama ang kanyang partner, binuksan ni Dalton ang isang particular na safe deposit box. Hindi isang random, isang particular. Ang mismong iyon ay kinababahala ni Arthur Case. Sa loob ay ang mga dokumentong orihinal nilang hinahanap. Mayroon ding mga diamante at maliliit na supot at isang kahon ng alahas. Kinuha ni Dalton ang mga dokumento at maingat na pinag-aralan ang mga ito. Ito ang ipinunta niya. Tumingin ang kanyang partner sa mga diamante at alahas, isang kayamanan, pero umiling si Dalton, hindi pa. Sa pagkakataong ito, dumating sa lugar ang alkalde at si Madeleine White. Maikling ipinaliwanag ni Madeleine kung bakit siya narito. Kinakatawan niya ang mga interes ng isa sa mga kliyente ng bangko. Kailangan niyang makapasok at makipag-usap sa mga magnanakaw. Mariing tutol si Frazier dito. Ayaw niyang tumanggap ng tulong mula sa mga ikatlong panig. Tutal ito ay isang operasyon ng pulis. Pero ginamit ni Madeleine at ng alkalde ang mabuting lumang blackmail. Mayroon silang impormasyon tungkol kay Frazier, tungkol sa kanyang mga problema sa batas, tungkol sa mga hinala ng pagnanakaw ng pera mula sa ebidensya. Nakuha ng detective ang pahiwatig. Well, wala akong kinalaman doon. Pagkaraan ng ilang oras, nagpasya si Frazier na tawagan muli ang mga magnanakaw at isa sa kanila sa wakas ay sumagot at nakipag-usap kay Frazier. Makatensyon ang usapan pero inuulit lamang ni Dalton ang kanyang mga hinihingi. Mga bus, isang eroplano, kung hindi ay magsisimulang mamatay ang mga bihag. Sinusubukan ni Frazier na magtatag ng kontak pero iniiwasan ni Dalton ang tunay na dialogo. Ibinaba ng detective ang tawag at sinuri ang usapan. Sigurado siyang bumibili siya ng oras para sa koponan pero hindi pa niya naunawaan na nilalaro siya ni Dalton ng sarili nitong laro. Ang magnanakaw ay walang balak na pumunta kahit saan. Mayroon siyang ganap na ibang plano. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang tawag mula kay Frazier. Nag-aalok siya kay Dalton ng mas maraming pagkain. Paraan ito upang mapanatili ang kontak pero nagbigay si Dalton ng isang palaisipan. Ibinigay ng assistant ni Frazier ang sagot na pareho ang timbang nila. Oras na para magpadala ng mga sandwich. Medyo magaling. Baliw ang mga taong ito habang inihahanda ang order. Tinatapos ng mga magnanakaw sa loob ng bangko ang paghuhukay ng butas sa sahig ng storage room. Isang malalim na butas. Ito ang pangunahing bahagi ng kanilang plano. Para saan ito? Sa gabi, nahanap ni Frazier ang tamang oras para tawagan ni Madeleine ang mga magnanakaw. Sinagot niya ang telepono at nagsabi ng isang bagay na nagkumbinsi kay Dalton na makipagkita sa kanya ng personal. Sa loob ng bangko, harapan, pumasok si Madeleine sa bangko. Hinanap siya ng mga magnanakaw, kinuha ang kanyang telepono at pitaka. Pagkatapos ay dinala siya kay Dalton. Hindi nagsayang ng oras si Madeleine at dumiretso sa paksa. Nag-alok siya sa kanya ng isang kasunduan, isang maikling sentensya sa bilangguan at $2 milyong pagkatapos ng paglaya, kapalit ng laman ng isang partikular na safe deposit box. Ang mismong kahong iyon ay pag-aari ni Arthur Case. Maingat na nakinig si Dalton. Pagkatapos ay sinabi niyang alam na alam niya kung para kanino nagtatrabaho si Madeleine. Kilala niya kung sino si Arthur Case. Alam niya ang kanyang lihim. Ikinuwento ni Dalton ang kwento kung paano nakipagtulungan si Case sa mga Nazi noong ikalawang digmang pandaigdig nang nagtatrabaho siya sa isang bangko sa Switzerland. Tinulungan niya silang kumpiskahin ang ari-arian ng mga Hudyo. Iyon ang perang ginamit niya sa pagbuo ng kanyang imperyo. Maaari itong maging napakahiya para sa iyong employer. Ipinakita niya ang mga dokumentong nagpapatunay sa koneksyon sa Nazi at tinanggihan ang kasunduan. Sinabi niyang itatago niya ang mga dokumento mula sa kahon bilang insurance, isang garantiya na tutulungan siya ni Madeleine at ng kanyang boss kung siya man ay maaresto para sa pagnanakaw. Umalis si Madeleine na walang dala. Habang lumalabas siya ng bangko, sinabi ni Madeleine kay Frazier ang kanyang opinyon pero hindi ibinahagi ang mga detalye na labis na ikinainis ng detective. Pakiusap, wag mo itong personalin pero hindi. Sa tingin ko hindi mo ako kayang bayaran. Maya-maya pa. Nagpasya si Frazier na tumigil sa paglalaro ayon sa mga patakaran. Tutal, inaabangan ni Dalton ang bawat galaw nila. Kailangan nila ng bago. Tinawagan siya ng detective at gumawa ng alok. Bibigyan niya ang mga magnanakaw ng isang eroplano kung papayagan siya ni Dalton na pumasok sa bangko at personal na suriin ang kalagayan ng bihag. Pumayag siya at pumasok ang detective sa bangko ng walang armas. Siya ay hinanap at dinala sa silid na may mga bihag. Tumingin-tingin ang detective. Lahat ay buhay at higit o kulang ay malusog. Nakita niya ang isang maliit na batang lalaki sa mga bihag at hiniling na palayain ang bata. Umiling si Dalton, walang eksepsyon. Nang papalapit sila sa labasan, biglang hinawakan ni Frazier si Dalton at sinubukang tanggalin ang kanyang maskara. Gusto niyang makita ang mukha ng magnanakaw pero siya ay napigilan. Itinutok ng ibang mga magnanakaw ang kanilang mga armas sa kanya. Galit si Dalton. Ito ay paglabag sa kasunduan. Muli niyang hinihingi ang mga bus. Agad, umalis si Frazier sa bangko at bumalik sa command van. Sinabi niya kay Darius na sigurado siya. Si Dalton ay hindi mamamatay tao.
Kailangan nilang maghintay at tingnan kung ano ang susunod niyang gagawin. May pumasok na tawag sa van. Hiniling ni Dalton sa kanila na magbigay ng close-up ng bintana sa ikalawang palapag ng bangko. Sa kamera, itinaas ni Dalton ang baril at binaril ang isa sa mga bihag. Bumagsak ang tao, dugo. Agad na tumakbo si Frazier papunta sa pasukan ng bangko. Sinabi ni Dalton na hindi niya sinusunod ang plano, na ibig sabihin ay matalino siya dahil hindi siya sumusunod sa mga hinihingi ng magnanakaw at hiniling na magpadala sila ng ibang detective. Agad na inalis si Frazier sa kaso. Si Captain Darius ang pumalit sa kanyang lugar. Natural plano ni Darius na lusubin ang gusali ng bangko sa lalong madaling panahon. Wala nang negosasyon, wala nang mga laro. Pero sa loob ng bangko, maaaring harapin ng koponan ng isang taktikang bangungot. Magkamuka ang mga bihag at mga magnanakaw. Lahat ay may magkakaparehong kasuotan at maskara. Kapag nagsimula silang bumaril, mamamatay ang mga inosenteng tao. Ang tanging solusyon ay gumamit ng rubber bullets. Hindi sila papatay pero pipigil sila ng sinuman. Umalis si Frazier para makipag-usap sa isang patrol officer at nagsabi ang opisyal ng mga salitang gumabay sa kanya. At bigla, bago mismo ang paglusob, gumawa si Frazier ng isang mahalagang pagtuklas. Nakakita siya ng transmitter sa isa sa mga kahon sa command van. Nakikinig ang mga magnanakaw sa pulis sa buong panahong ito. Alam nila ang bawat plano, bawat galaw. Agad na tinawagan ni Frazier ang kapitan para balaan siya. Pero nagpasya si Darius na ituloy ang operasyon. Huli na pra umatras. Handa na ang assault team. Papasok na sila. Narinig ito ni Dalton sa pamamagitan ng transmitter at naunawaan na ubos na ang oras. Naghagis ang mga magnanakaw ng mga smoke grenade at pinalaya ang lahat ng mga bihag mula sa bangko bago pa makapasok ang mga pulis. Sa labas, sumiklab ang kaguluhan. Isang pulutong ng mga tao na may magkakaparehong kasuotan at maskara ang lumabas ng bangko. Imposibleng matukoy kung sino ang bihag at sino ang magnanakaw. Nagsimulang bumaril ang mga pulis sa lahat. Pumasok ang tactical team sa bangko para linisin ito ng mga magnanakaw o maghanap ng mga bangkay. Sinuri nila ang bawat silid, ang safe, ang vault, ang storage room. Pero wala silang nakita. Ang katawan ng napatay na bihag ay walang matagpuan. At ang pinakakakaiba sa lahat, walang nawawala sa bangko. Nasa lugar ang lahat ng pera. Bukod pa rito, natuklasan ng mga pulis na ang mga armas ng mga magnanakaw ay mga laruan. Ang mga baril ay nagpapaputok ng blanks. Ang pagpatay sa bihag ay isang pagtatanghal lamang, isang palabas para sa mga kamera. Walang namatay, samantala lahat ng mga taong pinigil ay dinala para sa pagtatanong. Isang seryosong problema ang lumitaw. Walang makapagtukoy kung sino sa kanila ang mga bihag at sino ang mga magnanakaw. Lahat ay magkamuka, lahat ay nagbibigay ng magkakatulad na mga pahayag. Sinabi ng kapitan kay Frazier na ang kaso ay epektibong sarado. Walang mga biktima, walang ninakaw na pera, walang krimen, pero hindi basta susuko si Frazier. May hindi tugma rito. Ramdam niya ito. Kalaunan nagsimulang maghukay ng mas malalim ang detective. Nakakita siya ng impormasyon tungkol sa isang lihim na safe deposit box sa bangko. Ang mismong ikinababahala ni Arthur Case. Sinimulang pagdugtungin ni Frazier ang mga katotohanan. Nakipagkita siyang muli kay Madeleine at ipinakita sa kanya ang kanyang mga recording. Doon siya at ang alkalde ay binablackmail siya sa command van. Ngayon may panghawak si Frazier. Nagmungkahi siya ng kasunduan. Kapalit ng hindi paglalantad sa recording sa publiko, humingi siya ng impormasyon tungkol sa kahon ni Case. Napagtanto ni Madeleine na nabuking siya. Binigyan niya si Frazier ng isang pahiwatig pero hiniling nakalimutan niya ang kasong ito. Ang ilang lihim ay mas mabuting manatiling nakabaon. Ang ilang tao ay masyadong makapangyarihan para galawin. Kalaunan nakipagkita si Madeleine kay Case. Sinabi niya sa kanya na hindi magiging problema si Frazier pero may masamang balita. Itinago ni Dalton ang mga dokumento mula sa kahon. Hahawakan niya ang mga ito bilang insurance. Kung susubukan ni Case na gumawa ng anuman laban sa kanya, ang mga dokumento ay magiging pampubliko. Bukod pa rito, alam ni Madeleine na may mga diamante sa kahon kasama ng mga dokumento. Tumango si Case at idinagdag na may iba pa roon. Isang Cartier na singsing na pag-aari ng kanyang kaibigang Hudyo ang mismong hindi niya iniligtas mula sa mga Nazi dahil masyadong malaki ang bayad ng mga Nazi. Lumipas ang 1 linggo matapos ang pagnanakaw. At sa wakas, nalaman natin kung paano nagawang maisakatuparan ni Dalton ang perpektong krimen. Nagtago siya sa loob ng bangko sa likod ng isang peking pader na itinayo ng kanyang koponan sa storage room. Iyon ang dahilan kung bakit sila naghuhukay ng butas at ginagawa ang lahat ng iyon sa buong panahong iyon. Nasa kanya ni Dalton ang mga diamante, ang singsing at ang mga dokumento. Gumugol siya ng 1 linggo sa kanyang pinagtataguan na may mga supply ng pagkain at tubig na may pasensya. Pagkalipas ng 1 linggo, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Nagpalit siya sa karaniwang mga damit at simpleng nagdakad sa bangko tulad ng isang ordinaryong customer, lampas sa seguridad, lampas sa mga kamera. Walang pumigil sa kanya. Nakikita natin ang lahat ng kanyang mga kasabwat na naghihintay sa kalye malapit sa bangko.
Malaya sila, wala ni isa sa kanila ang nahuli. Ang perpektong krimen, sa sandaling ito, dumating sina Frazier at Mitchell sa bangko. Bumaba si Frazier mula sa kotse at nabangga si Dalton na kakalabas lang sa harapang pinto. Eksakto tulad ng sinabi niya kanina. Pumasok si Frazier sa bangko na may utos ng hukuman. Gusto niyang buksan ang safe deposit box ni Case. Sa loob, nakakita siya ng 3 bagay. Bubblegum, isang Cartier na singsing at isang tala. Ang tala ay may 3 salita lamang, sundan ng singsing. Napagtanto ni Frazier na nagpapatuloy ang laro. Nag-iwan si Dalton ng isang pahiwatig. Nagmaneho ang mga detective papunta kay Arthur Case. Tinanong ni Frazier ang matandang lalaki tungkol sa kahon. Naisip na niya na ang mga laman ay konektado sa isang masamang bagay sa nakaraan ni Case, sa kanyang madidilim na mga lihim. Sinubukan ni Case na iwasan ang mga tanong. Siya ay kumikilos ng balisa at umiiwas, pero pagkatapos ay inilabas ni Frazier ang singsing at ipinakita ito sa matandang lalaki. Sinabi niya na balang araw ay tiyak na malalaman na niya ang buong katotohanan. Malalaman kung anong masasamang bagay ang itinatago ni Case at pagkatapos ay mananaig ang hustisya. Namutla ang mukha ni Case. Napagtanto niya na sa wakas ay inabot na siya ng niyang nakaraan. Kalaunan dumating si Frazier sa isang pagpupulong ni na Madeline at ng alkalde. Ipinakita niya sa kanila ang singsing at binigyan si Madeline ng isang numero ng telepono. Ito ay ang Office of War Crimes sa Washington. Maaari niya silang tawagan at sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang kliyente. Kapalit nito, ibinigay ni Frazier sa kanya ang panulat na may recording ng kanilang pag-uusap. Kumpleto ang kasunduan. Kontento si Frazier. Nalampasan niya ang makapangyarihang fixer at ang kapitan. Hindi niya nakuha ang mga magnanakaw pero may nakuha siyang iba, hustisya, sa sarili niyang paraan. Sa huling kuha ng pelikula, nakikita natin si Frazier sa bahay. Hinubad niya ang kanyang jacket at isinabit ito sa isang upuan. May nahulog mula sa kanyang bulsa papunta sa sahig. Isang maliit, makinang na bagay. Yumuko ang detective at pinulot ito. Isang diamante, isang tunay na diamante. Isiningit ito ni Dalton kay Frazier nang sila ay nagbanggaan sa pasukan ng bangko. Isang regalo o isang pasasalamat o isang paalala lamang na kung minsan ang mga kriminal ay mas matalino kaysa sa mga pulis. Tiningnan ni Frazier ang bato at ngumiti. Nasiyahan siya sa larong ito. Sa kabila ng pagiging nasa magkasalungat na panig ng batas, nirerespeto ng detective at ng kriminal ang isa't isa para sa kanilang matatalas na isip, para sa kanilang determinasyon, para sa kanilang kakayahang maglaro ng mahabang lararo. Naisakatuparan ni Dalton ang perpektong pagnanakaw. Pumasok siya sa bangko sa harapang pinto at lumabas sa parehong paraan. Kung hindi ka nahuli, hindi ka magnanakaw. O magnanakaw ka pa rin ba? Depende iyon sa iyong pananaw. At dito nagtatapos ang ating kwento. Paki-like, share at huwag kalimutang mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa ating mga movie recap.